Sa ilalim ng Safe Spaces Act, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng gender-based sexual harassment o pambabastos batay sa kasarian. Ngayong Women's Month, alamin natin ang kahalagahan niyan. May unang balita, si Von Aquino. Minsan nang nakaramdam ng pambabastos si Brenalyn. Habang nakasakay sa jeep, isang kapwa pasahero ang dumot-dot daw ng kanyang palad nang magpaabot ito ng bayad sa jeepney driver. Tapos lang siya, nag-blink lang siya ng eyes. Ganun. Oh, anong naramdaman mo that time? Ano po, kinakabahan. Tapos di ko pinansin. Tapos sumulit siya ulit. Tapos dumidikit na siya sa akin. Kaya yun, pumalit na lang ako ng upuan. Gabi nangyari ito at hindi niya alam kung paano irereklamo ang lalaki dahil nakasakay sila sa jeep. Binaliwala ko na lang, ako na lang yung umiwas. Bakit? Kasi parang nakakatakot yung mukha niya. Nakakatakot yung mukha niya. Ang laki niya kasi. Oh, biglang may patalim. Si Ara nakaranas ng paninitsit ng mga lalaki habang sinipula naman si Jenna. Binibilisan ko na lang po yung lakad kasi maliit po akong tao so mahirap rin po makipag-away kung sakali. Mag-whistle yung lalaki or bigla na lang nila sasabihin na sama kayo or pwede bang uwi na tayo sabay. May mga gano'n na hirit. So, ilang beses na yun. And ini-ignore ko lang, dadaanan ko na lang or bibilisan ko na lang yung paglalakad ko. Ang mga ganitong pagtrato sa kababaihan, maituturing na pambabastos at kabilang sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Layon nitong pahalagahan at protektahan ang dignidad ng bawat tao. Ipinagbabawal nito ang gender-based sexual harassment, hindi lang sa kalsada, public spaces, lugar ng trabaho, educational o training institutions, maging sa online. Sa ilalim nito, bawal ang catcalling o unwanted remarks na karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng wolf whistling o paninipol, paulit-ulit na pagkukomento ng hindi ka nais-nais sa itsura ng tao, pangungulit para makuha ang personal na detalye, paulit-ulit na pagsasabi ng sexual jokes. Nagko-comment mostly men, objectifying yung subject na women, can be telling them na, this can be as blunt as, "Nako, pag nakita kita, baka kaano magawa ko sa'yo." Diba? Or, "Nako, yung mga ganyang klaseng babae, pag ganyan ang suot online, yan yung mga nire-rape." Online sexual harassment ng paggamit ng teknolohiya para manakot o mang-intimidate sa pamamagitan ng physical, psychological at emotional threats. Mga bastos at hindi ka nais-nais na komento sa pamamagitan ng public post o maging sa direct private message. Bawal din ang cyberstalking tulad ng walang tigil na pagpapadala ng mensahe. May mga tinanong kami kung alam ba nila ang Safe Spaces Act. Hindi ko po alam yung batas na yun, ma'am. Dapat po talaga respetuhin natin kahit na kung ano man yung kasarian nila, kung ano man yung itsura ng pananamit nila. Hindi ko pa yung batas na magsit-sit na bawal magsit-sit. Pero pangbabastos na yung pagsipula mo yung babae. Dapat igalang natin yung mga babae. Not really. Kung kanino magsusumbong, kung kanino pwedeng mag-approach. Tinanong din namin ng netizens online. May mga netizen na iginiit ang kanilang paniniwala na dapat anilang ayusin ang pananamit para respetuhin. Sabi ng isang netizen, dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging magalang anuman ang kasuotan. Sabi pa ng isang netizen, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat batay sa haba ng kanyang kasuotan. Ang respeto hindi dapat batay sa pananamit. Dahil sa mga karanasan ng pambabastos sa kanila, naniniwala mga kababaihang nakausap natin na marami pang dapat gawin para mabigyang kaalaman ng publiko kaugnay ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.